Itago niyo na lang po ko sa pangalang Ron. After pandemic ay nag-decide talaga ako na i-share ang aking sariling karanasan. My first story happened nung ako ay first year high school way back 2001 at nag-aaral sa isang kilalang school sa Bulacan. Kilalang kilala ang eskwelahan na ito, lalong-lalo na sa mga paranormal stories. At sabi nga po ng uncle ko, bago pa nga daw po itayo ang eskwelahan doon ay dating sementeryo ang lupang kinatitirikan nun. May isang araw po noon na matapos ang last subject namin. Hinihintay na lamang po talaga naming magkakaklase ang uwian kung kaya't nagkwentuhan na lamang po kami. At hindi talaga namin malaman kung bakit nauwi yung mga kwentong kulitan sa kwentong kababalaghan. Siyempre, dahil ilang minuto na lang naman din ang hinihintay bago ang dismissal, sumama na rin po sa usapan ng aming guro. Bilang panimula niya, "Guys, alam nyo ba na hindi magandang magpagabi o kaya mag-stay dito ng overnight sa school? May nagpapakita daw talaga mga ligaw na kaluluwa dito." Ma'am, hindi kasi ako naniniwala dun sa mga bagay na, alam mo yun, pwede sila magpakita anytime. Mas maniniwala pa ako na hanggang pagpaparamdam lang po sila. Sagot ko naman sa kanya dahil nung time na iyon ay talagang naninindigan akong hindi totoo ang mga multong nagpapakita. Kung meron man naghahagip sa mga video o kaya sa mga pictures, noon ay naniniwala akong ini-edit lamang ng iba ito. Ang sabi tuloy ng teacher ko, ganun ba? O sige, kung gusto mo maiwan ka dito mamaya sa classroom at maglinis kang mag-isa. Dahil ayaw ko namang mapahiya sa buong klase, agad ay pumayag ako. Madali lang naman talaga na linisan yung classroom dahil konting walis lang, konting ayos ng desk, okay na. So konting description lang po, Sir Red, ng classroom namin. Every last subject, doon po kami nagka-classroom sa vocational building sa bandang dulo ng campus, which is tabi ng stage at ng covered court. 2 palapag ang building ng aming eskwelahan at nasa 2nd floor yung classroom namin. Ang lawak po ng isang classroom sa vocational building ay kasing laki ng 2 regular classrooms combined at may 3 classrooms po sa 2nd floor, so bale ang haba po ng pasilyo ay katumbas ng 6 na regular classrooms. Sa magkabilang dulo naman ng building na iyon, makikita yung hagdan, and sa tabi ng magkabilang hagdan ay may maliliit na storage room na kung tawagin namin ay armory room dahil doon nilalagay yung mga wooden rifles na ginagamit ng mga COQC or COCC every Friday. At malamang alam na po ninyo kung ano ito. So nakatapos na po akong maglinis at talagang naitapon ko na lahat ng mga naipon kong basura sa ibaba ng building. Napansin ko rin na wala na pong estudyante sa part na iyon ng campus at halos lahat ay nagsilabasa na sa gate, kaya I decided na umakyat na muli sa classroom para kunin ang aking bag, mailak ang classroom at makauwi na rin. So habang paakyat ako ng hagdan, Sir Red, may nakasalubungan po ako na bumababa. Babaeng estudyante po ito. Umiiyak habang nakatakip ng kamay ang mukha niya. Naka-uniform din po siya nung school talaga namin. Pero ang napansin ko ay ang dungis nito. Bukod pa doon, Sir Red, nung nalagpasan niya ako, naamoy ko yung hangin. Yung amoy po talaga niya ay nakakasuka na imburnal. Hindi ko na po masyadong ide-describe kung ano pa, pero yun po yung pinakamalapit sa naamoy ko. So hindi pa man siya nakakalayo, tinanong ko kung, "Miss,
Okay ka lang? Pero hindi po siya sumagot at dire-diretso siya sa pagbaba ng hagdan. Nang tuluyan nga po siyang makalagpas sa akin, doon ko naramdaman ang paninindig ng mga balahibo ko. Maging nga yung aking mga buhok sa gawin ng likod ng ulo ay para bang may humahawak. Bigla siyang huminto at doon talaga ako mas kinilabutan. Hanggang Sir Red, believe me or not, tinanggal po niya yung kamay niya sa kanya muka. Kitang-kita ko po talaga yung paglingon niya pero wala po siyang muka. As in blank face. Hindi po ako nakagalaw noon sa kinatatayuan ko at pilit kong hinihiling sa isipan ko na sana'y wag siyang lalapit. Dumiretso naman siya sa pagbaba ng hagdan pero nakalingon pa rin sa akin. Bigla siyang lumiko doon sa may armory room at alam ko naman na nakalak na yon nung time na yon. So nang makakilos ako, agad ay tumakbo ako papasok ng classroom at kinuha ang aking bag. Tumakbo naman na ako sa kabilang dulo ng building para doon na bumaba sa kabilang hagdan. Nang makarating ako sa gate, napansin ako nung guard na parang putlang-putla daw. Hindi ko na pinansin yung guard. Ang sinabi ko na lang, "Kuya, pakilak na lang po yung room namin sa second floor." Tapos ang isipan ko'y nakafocus na dapat makasakay na ako ng tricycle at tuluyang makauwi. Ikwinento ko po kay mama yung nangyari sa akin at 4 days po akong hindi nakapasok dahil nilagnat ako. Sinabi ko naman po sa teacher ko yung nangyari at naniwala naman siya dahil yun din daw yung nakikita ng ilang estudyante na nagkikuwento sa kanya. Balitado daw noon na may isang teacher ang nangmolestya ng babaeng estudyante at ikinulong din daw ito sa storage room hanggang sa mamatay. Ang next story ko naman po ay nangyari nung college na ako. Nagpatayo kami ng bahay sa bakanteng lote na malapit po doon sa likuran ng eskwelahan na nasa aking first story. Ganito naman po ang nangyari. Pauwi na ako noon, Sir Red, and past 11 PM na yun. Habang naglalakad ako, malapit na rin naman sa bahay. Doon ngay may napansin akong figura ng tao na kanina pa ikot ng ikot sa katabing bahay namin. Yung katabing bahay namin na yon, Sir Red, ay ginagawa pa lamang nung time na yon. So tumigil po ako at pilit ko talagang inaninag dahil madilim pa po sa lugar namin nun. Saktong liwanag lamang ng buwan ang meron pero hindi yon sapat para makita ko ang buong detalye ng itsura niya. Pero nakikita ko ang pagkilos niya. Panay ang pag-ikot sa bahay na yon. Kaya iniisip ko na baka siya yung may-ari ng bahay at meron siyang nakita na maaaring pumasok doon or may hinahanap lamang. So hindi ko na lamang po ito masyadong pinansin at dumiretso na ako sa bahay namin para maghapunan at pagkatapos ay tumambay ako sa terrace namin para magpahangin at magpababa ng kinain. Hindi ko talaga naiwasan na muling lingunin yung katabing bahay namin. At nakita ko na naman, Sir Red, yung figura ng tao na paikot-ikot pa rin katulad ng ginagawa niya kanina. Hanggang sa ilang minuto pa nun, nakita ko na bigla na lamang siyang tumigil sa pag-iikot. Doon nga, Sir Red, ay pinipilit ko talaga na muling aninagin kung ano yung gumagalaw na yon. Hanggang sa nakita ko na tumayo po siya ng diretsyo. Hindi na siya gumagalaw pero alam ko na humarap siya sa bahay namin. Hindi ko talaga din makita, Sir Red, kahit na yung itsura ng suot
o kung ano pa man ang physical feature niya dahil talagang madilim sa bahaging iyon. Nang bigla nga po na may kung anong bumulong sa isipan ko at nagsasabing pumasok na ako ng bahay. Bigla po talaga akong kinilabutan. Ganito po yung naramdaman ko, Sir Red, sa unang kwento ko. Kaya pumasok talaga ako agad sa bahay para hindi ko na muli itong maranasan. The next day, maaga akong umuwi sa bahay dahil mabilis din namang natapos yung activity namin sa eskwelahan. Kung hindi ako nagkakamali ay pasado 8:00 na rin ito ng gabi. So nang makapasok na ako ng bahay, laking pagtataka ko dahil si mama at papa ay nakaupo sa couch habang parehong gulat na nakatingin sa akin. Binati ko pa nga sila, sabay sabing, "Andito na po ako," at nagmano pa nga. Sumagot agad si papa at sinabing, "Saan ka galing?" "Sa school po." "Ano? Di ba nakauwi ka na?" "Kakauwi ko lang po. Opo, pero ngayon lang." Sumagot naman si mama. Alam ko na may hindi magandang nangyayari. Nanginginig ang boses niya habang sinasabing, "Sino yung nasa kwarto?" Dali-dali naman akong tumakbo sa kwarto, pero pagbukas ko ng pinto ay wala naman pong kahit sinong nandun. Wala din pong nabago sa mga gamit maliban sa bintana namin na nakatapat sa likod bahay na bukas na bukas. Doon din ako nagtaka. Hindi po talaga namin binubuksan ang bintana na iyon dahil puro talahib at punong-puno ng mga puno sa likod. Nasa loob din ang lock at malabong mabuksan ito kung nasa labas ang tao. So agad ay isinarado ko ito at inilock na lang ulit. Sa ngayon, Sir Red, ay hindi na ako nakatira sa bahay na iyon namin sa Bulacan dahil may sariling pamilya na rin po ako. Tanging yung kapatid ko na babae kasama ang kanyang asawa at isang anak ang nakatira doon. Sa tuwing makikita nga kami ay kinukumusta ko kung may bumibisita pa ba sa bahay. Sagot niya ay meron pa naman daw at madalas itong bumibisita. Kuminsan nga daw po ay bigla na lang silang mawawalan ng gamit and then afterwards makikita na lang nila sa hindi inaasahang lugar. Totoo daw na may pagkakataong nagpa-flush ng kusa yung toilet bowl at napapansin nilang mag-asawa na sa tuwing 2:00 ng madaling araw ito nangyayari. Dun pa sa mismong walang katao-tao. Walang gising na kahit sino. Magkakatabi silang natutulog sa kwarto at alam nilang wala namang umaalis sa kanila para gumamit ng toilet. May instance pa nga daw po na madaling araw nang makauwi yung kapatid ko. Agad ay dumiretso daw po siya sa toilet. Pero nakalock daw yung pinto at may gumagamit. So sa pag-aakala niya, yung asawa daw niya iyon, kaya kinatok daw niya ito ng malakas at sinabing pakibilisan. Oo, may narinig na naman po siyang nag-flash ng toilet at kusa nga daw pong bumukas yung pinto. Pero nanlaki ang kanyang mga mata at tila umurong ang sanay ilalabas niya sa katawan nang makitang wala pong tao doon. Hanggang sa nasanay na lamang daw po sila sa mga ganitong pagpaparamdam sa bahay. At nauwi na lamang sila sa isipin na okay lang na naroroon ang mga yun basta't wag lamang daw silang sasaktan. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media.
Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive. Mga solid HTV positive. Ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.